Mga katambay, isang maulan na linggo ngayon. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good day all, mga katambay. So yun, ang petsa natin ay September 14, 2025 sa oras na 8:50 na ng umaga. So yun. Yan. So i-share ko lang yung kahapon vlog ko. So ayun, wala na yon. Okay na. So nandito ko sa church ngayon at ang ulan basa yung sahig. May kapal yung e-bike ko. So yun. Pero salamat po sa Diyos dahil isa naman pong pagkakataon na tayo po ay makapagsamba sa Kanya sa umaga pong ito. Kaya ihanda po natin ang ating pong mga sarili sa pagpupuri sa ating Panginoon. Excited po ba tayo ngayong umaga? Amen! Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y pangunahan ng praise team sa panimulang pag-aawitan. Hindi po isang mapagpalang umaga, malaya po tayo. Salita ng Diyos. Ang sumulat po nito, ang aklat ng Pilipos, ay si Apostol Pablo, na siya po ay nakakulong sa Roma, house arrest. Nakakulong po si Apostol Pablo sa Roma, at siya po ay from time to time, binibisita po ng kanya po mga kapatid sa Panginoon, si Timoteo, si Epapras, si Tito, si Epaprodito, at marami pang iba. Hindi po dahil siya po ay hindi po dahil siya po ay city engineer. Hindi po siya dahil siya po ay gumawa ng Ghost Project. Hindi po dahil siya po ay gumawa ng Corinthians chapter 12 verse 9. 3 beses niya po idinalangin po ito. Kinumpara niya po yung karamdaman niya na tilik sa laman. Tilik sa laman. Pa rin siya sa kanyang paglilingkod, sa kanyang advocacy. Ang ating pong general objective, matutunan natin na ang mabuhay ay para kay Kristo. Kaya ka pala nabubuhay. Kaya ka pala bumabangon. Kaya ka pala to live is for Christ. Ang mabuhay ay para kay Kristo. For Christ in the midst of trials. Bakit po? Anong pagsubok ito ni Pablo? Siya po ay nakakulong ng walang kasalanan. Anong pagsubok po ito? Pagsubok po ito ng kahihiyan. Hindi po alang-alang ang mga po siya maging praying member na lang. Doon po sa Jerusalem, maging ordinaryong miyembro na siya po ay pareseyo pa rin, na pinapractice pa rin niya yung pagiging abogado po niya. Pwede naman po yun eh. Pero bakit po? Bakit ang kanyang profesyon bilang abogado ay tinalikuran po niya at handa po siyang mamatay para sa Panginoong Kristo. Bakit po? Very extraordinary ang encounter niya sa Panginoong Kristo. Christ remains our hope,
Siya ang ating pag-asa sa kamatayan at sa buhay. Siya ang ating pag-asa sa buhay at sa kamatayan. Our purpose. Siya ang ating dahilan sa buhay at sa kamatayan. And our greatest treasure. Siya ang ating kayamanan sa buhay man o kamatayan. Sabi po ni Bong sa akin, pastor po na si CF, sabi niya, kung maiintindihan lang ng tao kung gaano kaganda na perpekto ang inihanda ng Diyos sa kanya sa langit, hindi papangarapin ng tao na magtagal ang kanyang buhay dito sa mundo. Bakit po? Punong-puno ng polusyon ang mundo, punong-puno po ng korupsyon ang mundo, punong-puno po ng kasalanan ng mundo, punong-puno po ng karumihan ng mundo. Kung nalalaman lamang ng tao ang pinaka-perfectong lugar na inihanda ng Diyos sa kanya, hindi niya papangarapin na magtagal ang kanyang buhay sa mundo. 60, okay na sa akin. 70, walang hanggan ang buhay po doon. There is one life, soon will pass, but only what done for Christ will last. Mabubuhay po tayo. Ano po ang ating legacy? Uwi po tayo sa Panginoon. Ano po ang ginawa natin sa Diyos? Ito po ang may iwan. Kaya po samantalahin na po natin na mabuhay para kay Kristo. Sa araw po na ito, hindi ka nabubuhay sa iyong sarili. Nabubuhay ka para kay Kristo. At sa oras na ikaw ay uwi na, mamamatay ka para kay Kristo. Let's pray. Lord, salamat po sa umaga po ito. Tunay po na sa iyong pangungusap, sa iyong mga salita, ipapasalamat po kami sa mga katotohanan po ito. Sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo po kami na mabuhay para kay Kristo. Mabuhay para po sa pakinabangan ng aming pong kampo. At kung darating ng Panginoon sa pagkakataon, Panginoon, ng aming kamatayan, hindi po namin alam kung kailan po ito. Handa po kami at ang aming puso't isipan, ang pakinabang ay ang kamatayan ay pinakamabuti at ang kamatayan ay pakinabang. Salamat po sa iyong pong papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Salamat po sa isang mabiyayang mensahe na napagkaloob sa atin ngayong umaga. Pagkakaloob ng ating mga ikako, ng ating pong mga offering, at inaaniyahan ko po ang ating pong ushers. Si Gab and si Kayan. Meron pa tayong attendance 60 sa umaga nito. Salamat po sa ating pong mga kapatid na nakadalo sa umagang ito at ina-acknowledge din po natin yung ating pong newcomers. Yan, si John Jefferson. Nandito po ba? Invite ng mga... Si John. Yan, welcome sa iyo. Si Princess. Nandito rin. Tsaka si Maisie. Sila po ay pakapunta sa pagiging kabataan. Yan, welcome sa inyo mga kapatid. Sana ay makasama pa namin kayo sa mga susunod pa na pagsamba. Ating pong pastor.
dito na pala ako magpapaalam. Ang petsa pala natin uli ay September 14, 2025 sa oras na 11 o'clock na ng umaga. So yun, abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So ayun at bye-bye.